Tumangala ang mga disciples ng Hongmang sect at nakita ang eksenang ito. Nagpapanik at nagtatanungan sa isa't isa, basag na ang sect protecting Grand Formation. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Sumulyap si Zhang Hai sa bundok kung saan nakatira ang first pick, sumisigaw ng alarma, hindi maganda. Nakita ang mahinang berdeng spiritual energy na kumukupas. Natakot ang matandang lalaki. Naisip niya, ang mga demonic energies ay lumalagos sa first pick. Ang pangunahing array para sa Mountain Protection Formation ay naroon. Ngayon, malamang na ito ay nabahiran ng demonic energy. Namutla ang mukha ni Zhang Hai habang tinitigan niya ang mga demonyo. Nag-isip siya, pinlano ito ng Sun Moon Ghost Sect ng maaga. Walang oras na sayangin. Agad na sumakay ang matandang sect leader ng Hongmang sect sa kanyang crane at lumipad sa labanan. Bago umalis, sumigaw siya, "Elders, pupunta muna ako sa first pick upang linisin ang demonic path. Ang lahat ay manatili dito at i-reactivate ang Mountain Protection Formation." Nakatanggap ng utos, ang lahat sa Hongmang sect ay sumagot ng sabay-sabay, "Makakasiguro po kayo, sect leader." Magkasama sina Zuan at Xiaoshuan na lumaban sa mga demonyo habang nagbabalik tanaw. Noong huling beses na lumaban ako sa tabi ni Shidi, parang 10 taon na ang nakalipas. Narinig ang kanyang Shi na nagbabalik tanaw sa nakaraan, masiglang sumagot si Xiaoshuan, 10 taon na ang nakalipas, Shigi. Pinag-uusapan mo ba noong gusto mong sneakily na bumaba ng bundok para manood ng dula at hinayla mo ako para ikulong ang sect leader sa kanyang room, para lang habulin kami sa buong bundok ng kanyang spirit sword? Narinig siya na nagbanggit ng mga nakakahiya na insidente. Mahinang sinabi ni Zuan, "Ang iyong dila ay matalim pa rin tulad ng dati, Shidi. Ako na ang mauna." Pagkatapos ay lumipad siya, iwinagayway ang kanyang espada sa isang malawak na arc. Agad na napatumba ng sword energy ang isang kumpol ng mga demonyo, na nagdulot sa kanila na bumagsak sa hangin. Tinapunan ng masamang tingin ni Zuan ang mga disciples ng Sun Moon Ghost Sect at sumigaw, "Paano kayo naglakas loob na lumabag sa Hongmang Sect? Humanda kayong mamatay." Sa gayon, nagpakawala siya ng dalawang magkahanay na agos ng kulay lila at asul na spiritual energy sa mga kalaban. Ang malakas na aura ay bumulwak na parang isang buhawi. Saan man ito pumunta, pinapaikot nito ang mga demonyo at pinababagsak. Nasasaksihan ang kahangahangang pagpapakita ni Zuan, gusto rin ng celestial beauty na si Xiaoshuan na makasama sa aksyon. Itinaas niya ang dalawang daliri, nagpakawala ng hindi mabilang na mga sword energies at sinabi, "Mukhang kompleto na ang Azure Violet Twin Swords technique ni Xuan. Hindi pwedeng magpahuli." Sa gayon, inilunsad ni Xiaoshuan ang kanyang sword energy sa Sun Moon Ghost Sect na lumilikha ng isang napakalakas na pagsabog. Ang mga demonyo ay sumabog, ang alikabok at usok ay bumalot sa hangin na parang kakasabog lang ng isang bomba, sinamahan ng mga sigaw na umalangaw sa lahat ng dako, "Waha!" Nakita ang kanilang shifu at ang swordplay display ni Xiaoshuan, labis na nabigyan ng lakas ang dalawang disciples ni Zuan. Masiglang sumigaw si Li Qingyuan, "At narito na kami para sa inyo." Sa isang perpektong twin sword combination mula kina Buuri at Li Qingyuan, agad na napunit ang mga demonyo at nagkalat sa ere. Kasabay nito, ang dalawang disciples ni Xiaoshuan ay hindi rin nagpapahuli. Nagse-set up si Sumo Han ng isang serye ng paulit-ulit na crossbow formations gamit ang kanyang mga Dharma artifacts habang si Lin Ziyi, habang iwinawagayway ang kanyang espada upang umatake, ay pinupuri sila, kaya, ang second pick ay nag-cultivate ng twin swords. Ang Azure Violet Twin Swords na magkasama ay ang pinakamalakas. Kung bibigyan ng pagkakataon, tiyak na gusto kong makipag-spar sa kanila. Si Sumo Han ay nag-channel ng Chi upang i-activate ang mga Dharma artifacts at sinabi sa kanya, "Huwag kang mag-alala, sige. Lilinisin ko ang daan para sa iyo." Sumang-ayon si Lin Ziyi, "Sige. Umaasa ako sa iyo, Shime." Sa Myriad Arrows Execution, ang mga agos ng berdeng spiritual energy ay lumabas mula sa mga crossbow sa mga kalaban. Nakatanggap ng suporta mula kay Sumo Han, matapang na sumugod si Lin Ziyi na may hawak na espada na parang isang palaso na lumilipad patungo sa mga demonyo. Ang espada sa kanyang kamay ay naglalabas ng labis na malakas na spiritual energy. Sa isang bahagyang pag-ikot ng kanyang espada, nagpakawala si Lin Ziyi ng isang nakakatakot na vortex ng kulay lila na enerhiya,
na nagdulot sa hindi mabilang na mga demonyo na lumipad palabas. Kinuha ni Sumo Han ang isang elixir sa kanyang bibig upang palakasin ang kanyang spiritual power. Bumubulong, ako, kaya kung kontrolin ang mas maraming Dharma artifacts. Pagkatapos ay pinag-isa niya ang kanyang mga kamay, ipinikit ang kanyang mga mata upang ituon ang kanyang isip, at ang kanyang sariling kapangyarihan ay nagdulot ng mas marami pang mga array circles na naglalaman ng lahat ng uri ng mga Dharma artifacts na lumitaw. Lumaglag ang panganibay luri nang makita niya si Sumo Han na nagpapatawag ng napakaraming makapangyarihang sandata, napakaraming Dharma artifacts. Lahat sila ay nasa Earth grade. Ganap na namangha din si Li Qingyuan. Tumawa siya, oy, tingnan mo siya. Mukhang hindi naman ginawa ng 7th pick ang lahat ng makakaya nila sa competition. Samantala, nakita ni matandang Wang An ang hindi kapanipani walang banayad na swordplay ni Zuan na nagpapunit sa mga puwersa ng Sun Moon Ghost Sect at nananaghili siya. Naisip niya, Hong Mang Heavenly Maiden, sumasakay lang siya sa paboritismong sect leader. Kaya, itinaas niya ang kanyang espada, nagpaplano na lihim na atakihin si Zuan mula sa likuran. Murang galaw, dude. Ngunit nakita ni Xiaoshuan ang madilim na galaw na iyon. Sumigaw siya ng babala, Shay, mag-ingat. Kasabay nito, nagtipon siya ng lingki sa kanyang kamay at binaril ito sa matandang lalaki upang pigilan ito. Ang chi mula sa kamay ni Xiaoshuan ay nagbago sa espada, bumilis sa hangin. Tinamaan nito ang kamay na may hawak na espada sa tamang oras, ouch. Noon lamang napagtanto ni Zuan na may mali sa likuran niya. Bahagya niyang ibinaling ang kanyang ulo at napasinghap, hanam. Labis na galit si Wang An na sinira ni Xiaoshuan ang kanyang plano. Baluktot ang kanyang mukha sa murderous intent, nagngingit-ngit ang mga ngipin na parang gusto niyang lamunin si Xiaoshuan ng buo. Nagngingit-ngit siya, ito na naman si Xiaoshuan. Masyadong abala sa pagiging masama, hindi niya napansin si Zuan. Nang mapagtanto niya, dalawang espada na ni Zuan ang umiindayog sa kanyang mukha. Nagpanik siya at sumigaw sa takot, niyang, Senior brother, iligtas mo ako. Si Wang Changfang, na napapalibutan ng isang kulay lila na protective aura, ay abala sa pagharang sa walang humpay na pag-atake ni Xiaoshuan. Narinig ang sigaw ng kanyang shi, sumumpa siya ng may pagkainis, walang silbi na basura. Mukhang kailangan ko pa ring umasa sa sarili ko. Matapos bamulong, itinaas niya ang kanyang kamay sa harap niya at nagsimulang bumigkas ng kung ano sa ilalim ng kanyang hininga. Bigla, ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng asul-berdeng demonic chi at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng kakaiba at nakakaakit na spiritual light. Ang mga sinaunang talismanic inscriptions ay lumipad paitaas mula sa bibig ni Wang Changfang, na nagkakasama sa demonic chi na bumubuo ng imahe ng ulo ng dragon na may hawak na kakaibang itim na pulang flag sa bibig nito. Sa ilalim ng kanyang mga paa, isang kulay lila na aura ang nagsimulang bumangon ng mahina. Pagkatapos ay malakas siyang sumigaw ng incantation, Soul Summoning Banner, bumangon. Mga Yin soldiers, pakinggan ang aking tawag. Kasunod ng tawag ni Wang Changfang, ang purple chi ay naging masiksik at masiksik, umiikot paitaas na parang isang buhawi, sinamahan ng hindi mabilang na mga Yin soldiers sa anyo ng mga kakaibang kalansay na may hawak na mga sibat at scythes na lumilipad paitaas. Matapos magpatawag ng maraming Yin soldiers, itinuro niya ang kanyang daliri sa langit at nagutos, atake. Agad na lumipad ang demonic army patungo kay Zuan, ang Heavenly Maiden, na nagpilit sa kanya na ihinto ang kanyang laban kay Wang An sa pagkabigla. Ang kanyang duwag na kalaban ay niyakap ang kanyang ulo sa takot at tumakbo upang magtago sa likod ng isang malaking bato. Itinaas niya ang kanyang espada, tiningnan ang demonic cultivator na si Wang Changfang at bamantong hininga, Wang Changfang. Matapos traidorin ang sect, naging isang bagay siya na hindi na tao ni multo. Sakto, lumapag si Xiaoshuan sa likuran ng kanyang shi. Narinig ang medyo malayo at kaina-hinalang mga salita ni Zhu Zuan, nanlaki ang mga mata ni Xiaoshuan sa gulat. Labis siyang nasaktan pagkatapos ay tumawa ng malungkot, ouch. Masakit iyon. Pagkatapos, habang iniutos niya ang kanyang demonic horde na sumulong, inulit niya ng may ungol, hindi tao, hindi multo, ha? Anong bagay na sasabihin? Si Wang Changfang, matapos punahin ang babaeng minahal niya, ay mukhang labis na galit.
Lumabas ang mga ugat sa lahat ng dako, kunot na kunot ang kanyang noo na parang isang prune at nagsimula siyang magsalita ng walang tigil. Dati, handa akong gawin ang anumang para sa iyo, ngunit itinrito mo lang ako na parang basura. Ginawa mo akong katatawanan ng aking mga kasama na disciples. Seryoso, mukha siyang isang kumpletong tanga. Ang mga nakakatakot na alaala mula sa maraming taon na ang nakalipas ay bumalik sa kanyang isip, nagpapalakas ng kanyang galit. Lumakas ang kanyang boses, kung hindi para makuha ang pagtanggap mo, bakit ako maglalakas loob na piliting mag-breakthrough, maghirap sa spiritual power backlash, mawala ang aking cultivation at sa huli ay piliting mag-cultivate ng demonic path, ang paghawak ng sama ng loob, ang hindi nasusuklian na pag-ibig na naging walang humpay na galit, at halos nahihibang siya. Sinasabi niya na kasalanan lahat ni Zuan, kung hindi dahil sa iyo, magiging ganito ba ako? Isang bagay na hindi tao ni multo. Si Wang Changfang, na lubos na niloko sa pag-iisip na siya ay pinagkaaitan, ay hindi man lang nakaramdam ng kurot ng pagsisisi para sa nakaraan. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at nagutos, core formation kick. Habang sumusugod ang mga skeletal soldiers, iwinagayway ni Zuan, ang Heavenly Maiden, ang kanyang espada patungo sa papalapit na mga Yin soldiers, sumisigaw din, walang hiya. Pagkatapos ay lumingon siya at nagutos sa kanyang junior brother na si Xiao Xuan, ang bawat isa sa mga ghost generals na ito ay may lakas na papalapit sa core formation kick. Kung sakaling, Xiao Xuan ay sumulyap sa mga kalaban ng may malamig na tingin at ngumiti ng walang pagngisi, bahala na. Kasabay nito, hindi kalayuan, nakita ang isang demonyo na sumusugod, casual na iwinagayway ito ni Wei Ju. Kasabay nito, nagutos siya, mag-ingat, Ying Jingyu. Seryosong nagtanong si Ying Jingyu, Wei Lao, sa tingin mo ba ang sitwasyon ng Hong Mang sect ngayon ay nangangailangan ng ating tulong? Nakita ni Wei Ju ang sitwasyon na nagaganap, sinabi niya ng walang gana, ang mga elders ng Hong Mang sect ay lahat walang kakayahan. Sa sandaling lumitaw ang soul summoning banner na iyon, takot na sila. Tumingin siya kina Xiao Xuan at Zuan, maingat na nagtatasa, silang dalawang kabataan lang, isang lalaki at isang babae, ang halos pwede na. Ngunit ang dalawang iyon ay hindi pa nakakapasok sa core formation. Mahirap nang makipaglaban kay Wang Changfang, lalo pa sa nascent soul sect master ng Sun Moon Ghost Sect. Nakita na mahihirapan ang Hong Mang sect na makaligtas sa pagsubok na ito, sabik na sabik ang matandang demonyo na patayin si Xiao Xuan. Si Xiao Xuan ay lumilipad ngayon sa paligid, ang kanyang malaking boss-level sword ay nasa kanyang tabi, nakatayo ng magkatabi sa kanyang senior sister, nakaharap sa walang katapusang alon ng mga skeletal soldiers na nakapalibot sa kanila. Napakadilim ng sitwasyon. Habang hinahati ang isang kalansay sa kalahati gamit ang kanyang espada, naisip ni Ying Jingyu, kung hindi makaligtas ang Hong Mang sect dito, sa tingin ko, hindi sila makakatulong sa akin. Gayunpaman, masusing tiningnan niya ang mga pinuno ng 2nd pick at 7th pick, nag-iisip, ngunit sina Xiao Xuan at Zuan ay parehong pambihirang talento. Kung kaya ko silang i-recruit bilang mga subordinate, tiyak na magandang pagpipilian iyon. Nagpaplano na siya, matapos isaalang-alang ang lahat, lumingon siya at sinabi kay Wei Ju, Wei Lao, obserbahan muna natin ang mangyayari. Mamaya, kung magkakaproblema sina Xiao Xuan at Zuan, tulungan mo sila. Kinilala niya ang utos, sumusunod po ako. Sakto, itinaas ni Zuan, ang Heavenly Maiden, ang dalawang daliri at sumigaw, sword. Sa kanyang tawag, dalawang espada, isa asul at isa kulay lila, na nabalutan ng spiritual energy, ang lumitaw sa kanyang mga balikat at agad siyang sumigaw, dual swords. Mabilis silang lumipad sa hangin, sumugod pakaliwa at pakanan sa lahat ng direksyon. Saan man pumunta ang sword energy, hinati nito ang mga kalansay. Ang mga bahagi ng mga bangkay ay nahulog sa lupa ng may kalansing. Hinimas ni Wei Ju ang balbas ng isang demonic skeleton gamit ang kanyang kamay at pinuri matapos makita ang napakahusay na swordsmanship ni Zuan. Narinig ko na ang Hong Mang sect ay mayroong uri ng dual sword swordsmanship, ang lower level heavenly grade Danju 1 sword, ang prestihiyo nito ay pambihira. Ang female dual sword ay naging mahusay. Natatakot ako na walang sinuman sa ibaba ng antas ng nascent soul. Ang makakatapat sa kanya, bigla, mula sa ilalim ng basag na lupa,
Isang buto na kamay ang umabot at hinawakan ng bukong-bukong ni Zuan. Tumingin siya sa ibaba at nag-alala na naisip sa kanyang puso, masama ito. Ang kalansay na ito ay may lason. Hindi mo ito maaaring hawakan. Habang abala siya sa kanyang mga iniisip, hindi niya namalayan. Ang iba pang mga demon skeletons ay umabot at nagpakawala ng malalaking kadena patungo sa kanya. Sa isang iglap, ang buong katawan ni Zuan ay mahigpit na nakatali ng mga kadena. Nagpumiglas siya ngunit hindi niya ito maputol at sumigaw sa loob-loob, hindi ako makatakas. Hindi lang iyon. Sa likod niya ay lumitaw din ang imahe ng isang malaking kakaibang bungo na may kumikinang na mga mata na puno ng death energy, nakangisi ng mabangis at mukhang lubhang nakakatakot. Ang tunog na iyon ay kaaya-aya. Pakiramdam ang abnormalidad sa likuran niya, bahagya niyang ibinaling ang kanyang mukha at sumigaw sa gulat, ito ay. Sa isang punto, isang napakalaking demon skeleton, na hindi karaniwan ang laki, ang lumitaw, nakatayo ng matayog at humaharang sa kalangitan sa itaas niya. Ang buong katawan nito ay naglalabas ng nakakatakot na malamig na berdeng demonic aura na parang ghost fire nakakatakot. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.